Isang mapagpalang araw po mga kasari and welcome back dito sa ating YouTube channel! For today's video, isang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin ngayon. Isa sa mga problema na kinakaharap po ng ating mga kasari dyan. So malamang hindi lang ako ang nakaranas sa inyo nito, kundi yung mga pioneer na po sa pagtitinda. No? Hindi lamang sa sari-sari store, kundi sa iba't ibang mga linya ng negosyo siguro naranasan nyo or na-experience nyo to. So yung topic natin ngayon is all about sa peking sigarilyo na kumakalat ngayon sa merkado. Tayo nga po ay napeke ng sigarilyo. Bakit nga ba hindi kagad natin natuklasan ang mga ganitong bagay? O bakit hindi kagad natin nalaman na peke pala ang ating nabili? So, kwento ko muna sa inyo mga babae para maintindihan ninyo bilang isang sari-sari store owner. So tayo mga kasari, usually, hindi talaga tayo napipirme sa isang tindahan lamang, kundi nag-iikot pa tayo kung saan tayo makakakuha ng mas mababang presyo. Bilang isang kasari, syempre dun tayo sa mas makakatipid, mas maraming discount, mas maraming freebies, maraming points, di ba? May mga ganyan yung mga hinahanap natin, yung mga pointing system, may mga discounted prices, may mga plus one, buy one take one. Kasi dun tayo kikita ng mas maganda-ganda. To cut the long story short, eto na nga. So, nakabili tayo ng peking sigarilyo. So, papangalanan na po natin kung anong sigarilyo nga ba yung napeke tayo. Okay? Para aware din po yung company na to na meron pong ganitong sistema na nangyayari dito sa ating mga merkado, sa mga pamilihan, especially siguro sa mga palengke, no, na talagang madaling maipuslit yung mga ganitong bagay. Ano ba ang sigarilyo na nabili natin at tayo ay napeke? Charan! So, ito siya. So, itong camel na yellow. Oh, ito yung ano natin. Ito yung nabili natin. Itong yellow na kahon. So, kung mapapansin nyo, parang halos wala talagang pinagkaiba. Ayan o. Parang wala siya pinagkaiba. O, pagka hinarap mo ng ganyan, ganyan, pati sa top, parang halos parehas lang sila, 'di ba? Sa unang kita mo kasi hindi mo naman 'yan mabubusisi kasi pag bumibili tayo, 'di ba, isa-isang rim. Tapos syempre kumpiyansa ka na dun sa tindahan na bibilhan mo kasi nga dun ka naman lagi bumibili, 'di ba? So, eto, ang tindahan natin kasi ay 7 months old na. So, 7 months na yung tindahan natin dito sa Cavite. At talaga namang maganda naman yung tinatakbo niya, unti-unting umaangat, lumalago yung ating tindahan. Kaya yung mga suki-suki ng tindahan, dun din tayo bumibili ng mga sigarilyo. Kaya kumbaga yung tiwala natin, yung trust natin sa kanila ay talagang andun na. So alam mo na na hindi ka nadadayain, hindi ka na lolokohin. So ayun pala yung isa sa mga bagay na dapat pa rin nating hindi tanggalin sa atin bilang kasari, na always check talaga. Kasi ito masyado akong nagpakakampante dito. Dahil syempre rim-rim nga yung binibili ko at since kakilala ko naman na yung tindahan at ano naman siya, kumbaga ang dami naman namimili sa kanya. So, talagang trusted ako dun sa mga sigarilyo. Bumili ako ng isang rim ng Camel na ganito. Okay, walang naging problema sa 7 months ko na nagtitinda ng ganitong sigarilyo. Last week lang, okay? So, last week may nagreklamo sa atin na iba nga daw yung lasa ng sigarilyo natin. So, ngayon himayin natin kung paano nga ba tayo napeke sa sigarilyo. Lesson learned na 'to sa akin at sa mga makakapanood pa lang sa akin ay gawin niyo din ito. O meron na kayong mga tips kung paano bumili at makapamili ng sigarilyo kasi hindi hindi porket kakilala niyo na yung tindahang binibilhan ninyo, eh, sigurado na tayo doon. Kasi ako nga, eh, nangyari sa akin, 'di ba? How much more sa inyo pa? Or baka hindi naman intensyon ng tindahan na binilhan ninyo na maka-order din sila ng ganito, hindi din nila aware, oh, 'di ba? Puwedeng gano'n, eh, or puwedeng alam nila pero patay mali lang sila, 'di ba? Kasi baka dagdag kita din sa kanila, mababa nila nakuha. So, hindi natin alam. So, tayo na lang mismo ang maging aware sa ating sarili kung paano nga ba natin matutuklasan kung peke ang nabili nating sigarilyo. Okay, may na natin 'to. Okay, so let's start tayo dito sa front image nitong sigarilyo na ito. Mapapansin niyo na kulay silver yung kanyang highlights. Okay, yung parang silver yung ano sa kanya, naka-highlights. Unlike dito sa kabila, kulay red. Okay? Tas makikita niyo dito yung pinaka-camel na logo, mapapansin niyo na very bright yung pagka ano niya, cheese yung kulay niya, eh, parang yellow, parang kulay ng cheese yung kulay niya. And then, mapapansin niyo na may mga
coconut tree. Okay? Tapos may dalawang pyramid. Nung isa, mapapansin ninyo. Then, i-turn ulit natin siya sa gilid. Okay, dito sa gilid, mapapansin nyo, ayan, meron na siyang sagot ka ni JTI. So, meron siya sagot ka ni JTI. Ganun pa rin, may camel yellow. Tapos nakalagay dyan yung ano nila, yung email nila, camel@sagotka ni jnt.com. While dito sa kabila, mapapansin ninyo na nawala na yung ano, sagot ka ni JTI at saka yung email niya, nawala na. Okay, so mapapansin nyo din do sa upper side, do sa pinaka-top, yung Class A, 20 cigarettes, kulay silver siya. While sa kabila, mapapansin ninyo na ang pagkakasulat sa kanya o yung kulay, mapapansin nyo yung kulay ay kulay red. Okay, Class A, tas kulay red siya. Tas mapapansin nyo, pagka malapitan, kung malinaw talaga ang inyong mata, mapapansin ninyo na yung fake ay itong hawak ko sa left side. Okay? Mapapansin nyo na ito yung fake sa left side. Then, yung camel naman na isa, ito yung hawak ko, yung may JTI. Okay, pansinin nyo yung kulay niya. 'Di ba? Medyo malayo talaga ang kulay niya. Ito, yung totoong camel ay light color, while yung ano, yung camel na isa sa aking left hand ay yellow na yellow. So, ayan yung mga ilan sa mga palatandaan, mga kasari, kung peke ba ang nabili ninyong sigarilyo. Usually, hindi nyo makikita to kasi kung per rim ang binibili ninyo, hindi nyo kagad makikita yung logo ng JTI. So, much better kapag bumili kayo kahit gaano kadami ang binili ninyo kasi malaking puhunan po ito eh. Okay? Malaking puhunan to kaya kailangan talaga tiyagain natin. Okay, pag bibili tayo. So, kapag nandun kayo sa tindahan, i-open nyo na agad, tapos check nyo yung isang kaha, kasi isang rim na bilhin niyo, so tanggalin nyo lang yung pagkakabalot niya, then check nyo kung may JTI ba siya. Okay, pag may JTI, legit po iyon. Okay, kasi iba daw yung lasa eh. Sa mahilig manigarilyo or talagang laging naninigarilyo, alam na alam po talaga nila yung lasa ng local sa totoo talaga. Okay, kasi iba eh. Talagang ang galing-galing oh, tingnan nyo. Talagang pagka sa unang kita nyo, parang halos walang pinagkaiba. Dito lang sa ano talaga, kasi dito naman nagkakaiba naman talaga dito sa smoking causes, 'di ba? Yan yung mga ano yun, kasi may cancer sa cancer sa paa, cancer sa mata, ayan, iba-iba siya. Pero kapagka nilapitan mo siya at talagang inaral mo, napakadami nilang pagkakaiba. Dito pa lang sa print dito, ayan oh, eto yung totoo, eto yung peke, tignan nyo. Eto kulay silver, eto kulay red. Oh, kita nyo yan? So talagang napaka-ano talaga. Tapos dito sa totoong ano, Stop Smoking Cold DOH 1558. Dito mo, oh, ang laki nito, yung peke, broad na broad yung 1558. Samantalang yung isa, ito yung totoo. Okay, always remember kung nalilito kayo, malabo ang mata ninyo, hanapin nyo lang po yung JTI. Kasi ito walang JTI, oh. 'Di ba? Oh, wala. Tapos sa ilalim, wala din, wala. Dito nyo lang makikita yan. Oh. Okay. So ayun lang mga kasari, mag-ingat kayo. Lalo na ngayong December, napakaraming modus ngayon. Isa sa mga problema kasi dito, yung presyo ng peke at saka presyo ng original ay halos parehas lang. At parehas lang talaga. Ito nakukuha ko to ng 1,070 sa palengke. So 1,070, imagine mo yung peke itatapat nila mo ng 1,070. So talagang hindi ka na mag-iisip na ay baka peke, kaya gano'n mura. Kasi 'di ba usually kapagka ang original is 1,070 tapos ibebenta sa'yo ng 1,050. So dun pa lang mag-iisip ka na bakit 20 kaagad napakamura. Eh, sa sigarilyo kapagka bumili ka ng wholesale nito napakaliit lang ng tubo dito kasi 'di ba may wholesale din tayo na grocery noon. So alam ko yung kitaan sa mga sigarilyo talagang napakaliit lang pero fast moving naman kasi 'to kaya kahit maliit lang yung kita sa wholesale, okay lang din at saka kumikita din yung iba nating mga kasari, mga nagho-wholesale sa mga freebies nila kasi minsan kapag may nahi-hit kang target, for example na-hit mo 'tong certain na benta na ganito or order na ganito, may mga libre ka. Okay, 'di ba? O kaya may mga
rebates, may mga points na pwede mong ipambili or ipangbawas dun sa next purchase mo sa kanila. So, depende sa ahente. Again, para makaiwas tayo sa mga ganitong modus, always check po ng ating mga pinamili. Wag lang tayo aasa dahil porke kilala natin yung tindahan, porke matagal na tayong namimili sa kanila, wag tayong magtiwala agad-agad. Okay, always check para maiwasan natin yung mga ganitong eksena. Naubos yung isang rim ko tapos na-find out lang namin dahil dun sa isang customer namin na bumili ng Camel na nagreklamo. Imagine naubos na yung nine pakete, 9 na ganito kasi 10 sa isang rim, 10 ang laman nito. Naubos na yung 9 na ganito, bago nalaman namin na peke na kami kasi wala naman nagrereklamo, eh. Pero nagtaka ako kasi lahat ng mga suki namin sa sigarilyo sa Camel parang naglaylo, parang humina yung sigarilyo ko nga na Camel. Ayun pala, siyempre siguro nalasahan nila na iba, nahiya lang siguro silang i-approach ako kaya sa iba siguro sila bumibili, parang gano'n. Kaya the good thing is nalaman din natin at may concern yung customer natin. Kaya always ano lang tayo makinig din tayo sa mga suki natin when it comes sa mga complaint nila kasi yun ay makakatulong talaga sa atin to make us better, 'di ba? Kasi hindi porket nagreklamo sila ay against na sila sa atin. So always listen sa ating mga customers, sa ating mga suki na kung ano yung pangangailangan nila, ano yung complaint nila para the next time maaayos na natin yung maibibigay natin sa kanilang produkto o serbisyo. So hangad ko na tayo ay laging bumenta, 'di ba, ng bonggang-bongga. Hindi man araw-araw ay Pasko, pero patuloy tayong manalig na tayo ay gagabayan ng Panginoon sa ating paghahanap buhay. At ito naman ay talagang kapag binibigyan mo talaga ng panahon at naglalaan ka ng oras na mahalin ang iyong negosyo, imamahalin ka din ng iyong negosyo. Huwag niyo isipin na maliit lang yan. Lahat tayo nakakaranas ng katumalan, pero ang maganda dito ay consistent lang tayo sa ating dinegosyo, pagtitinda, always pray, always gandahan natin yung ating tindahan, 'di ba? Kahit konti lang 'yan, basta malinis, maayos ang pagkaka-display para attractive sa mata ng mga customer, okay 'yan. At huwag kakalimutan mag-pray palagi at magpasalamat lagi sa mga customer natin na bumibili kahit piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso lang yung binili nila. Always say thank you para sila ay babalik at wag maging masungit, laging nakangiti para talaga ang pasok ng swerte sa atin ay bonggang-bongga. So hanggang dito na lang muna mga kasari at kung nagustuhan yung video na to, please give us like at i-share nyo na din po ito para aware din po ang iba nating mga kasari sa mga ganitong modus lalo na pagdating sa pagbili ng mga sigarilyo, lalo na ngayong darating na Pasko na mag-ingat po kayo palagi. Okay, always remember happy selling at see you on our next one. Bye-bye!